Kinahaponan ng Linggo, April 26, 2009, sa Snellville, Georgia, isang 25 years old na babae na nagngangalang Heather Strub ang nagmamaneho papunta sa isang Target store parking lot upang sunduin ang kanyang 19-month-old na anak mula sa kanyang asawa. Habang nagmamaneho, nakaramdam siya ng halong kaba at kasiyahan. Kasiyahan dahil makakasama na niya ulit ang kanyang anak na hindi niya nakasama ng buong weekend. At kaba dahil tuwing magkikita sila ni Steven, ang ama ng kanyang anak, ay palagi itong puno ng tensyon. Nasa proseso sila ng divorce at naging magulo ang kanilang paghihiwalay. Nakilala ni Heather si Steven Strub sa youth group ng kanilang simbahan. Mahalaga ang simbahan kay Heather. Talagang naniniwala siya na kung hindi dahil sa simbahan, hindi siya ipapanganak. Dahil nagkakilala ang mga magulang ni Heather sa isang Presbyterian church camp. Kaya noong kabataan ni Heather, tila kapalaran na makilala niya din sa youth group sa simbahan si Steven. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Heather at Steven at di nagtagal, naging magkasintahan. Lagi din nilang pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan na magkasama. Kaya noong May 2004, nagpakasal ang dalawa. Naging maayos ang buhay ng bagong mag-asawa. Nagbukas si Heather ng flower shop kasama ang kanyang mga magulang. Si Steven ay kadalasan tumutulong din sa tindahan, pati na din ang kanyang ina na si Joanna. Nadagdagan pa ang kanilang pamilya nang ipanganak ang kanilang anak na si Carson noong September ng 2007. Pakiramdam ni Heather ay pinagpala sila. Masaya siya sa kalagayan ng kanilang pamilya. Subalit, nagbago ang lahat ng ito ilang buwan lang matapos ipanganak si Carson. Isang araw sa flower shop, natagpuan ng ina ni Steven na si Joanna ang isang resibo para sa alahas na binili ni Steven. Binigay niya ito kay Heather dahil nasa isip niya na baka gusto niya ito itago kung sakaling kailanganin. Ngunit nang makita ito ni Heather ay nagulat siya dahil wala siyang natanggap na ganong klase ng regalo mula kay Steven. Pumasok agad sa isip niya na baka binili ito ni Steven para sa ibang babae. Nang kumprontahin niya si Steven tungkol dito, umamin naman agad si Steven na meron nga siyang ibang kasintahan. Nanlumo si Heather pero kahit na sobrang sakit para sa kanya, gusto pa din niyang maayos ang kanilang relasyon. Pero sinabi ni Steven na ayaw na niya at gusto na niyang makipag-divorce. Labis na nalungkot si Heather, ngunit hindi niya ito hinayaan makasira sa kanyang buhay. Alam niyang madaming tao ang nagmamahal sa kanya at sumusuporta. Higit sa lahat, meron siyang anak na mapagtutuunan niya ng pansin. Ilang buwan ang makalipas, nakilala ni Heather ang ngayong boyfriend na niya na si Mike Vickers. Naging mahirap at magulo ang paghihiwalay ni Heather at Steven. Madalas nagkakaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa tuwing magkikita sila para sa pagpapalit ng kustodiya ni Carson. Bagamat si Carson ay nakatira kay Heather, ninanais ni Steven na magkaroon ng joint custody. Ibig sabihin, gusto niya magkaroon sila ni Heather ng hating oras sa kustodiya ni Carson. Naging matindi ang mga away ng mag-asawa, kaya't nagpasya si Heather na gawin ang kanilang custody swap sa pampublikong lugar. Sa isang mataong shopping center upang maiwasan ng skandalo o gulo at maging ligtas. Kahit na nagkaroon sila ng kasunduan na ibibigay ni Steven ang full custody kay Heather, mas pinili pa rin ni Heather na sa publiko sila magkita. Sa katunayan, kailan lang naglakas ng loob si Heather makipagkita kay Steven na mag-isa. Dahil dati, lagi siyang may kasama tuwing magpapalit sila ng kustodiya. Bandang 6:00 ng gabi na makarating si Heather sa Target parking lot. Nakita niyang naroon na si Steven, naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Agad niyang pinarada ang kanyang SUV at lumapit kay Steven. Sumalubong si Steven at binuhat si Carson mula sa kanyang kotse at iniabot kay Heather. Wala nang masyadong sinabi si Steven. Sumakay agad siya pabalik sa kanyang sasakyan at nagmaneho paalis. Wala nang pakialam si Heather sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Steven. Para sa kanya, mas maigi na ganon para walang nangyayaring pagtatalo. Masaya siyang muling nakasama ang kanyang anak. Inalikan niya si Carson at inihatid ito papasok sa kanyang SUV. Maingat niyang inilagay ang seatbelt ng car seat, isinara ang pintuan at lumakad papunta sa driver's side. Habang naglalakad, may narinig siyang yabag mula sa kanyang likuran. Pagharap ni Heather, nagulat siya na makita niya ang isang tao na may magulong buhok, makapal na bigote at may dalang messenger bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nang magsalita ang tao, labis na natakot si Heather. Nagmadali siyang buksan ang driver's side na pintuan. Ngunit,
Hinarangan siya ng tao para hindi makapasok sa loob ng sasakyan. Habang nagtatalo sila, may kinuha ang di kilalang tao sa loob ng bag. Matapos ang ilang segundo, isang malakas na putok ang nadinig sa buong paligid. She's laying at the back of the car, most of them. You saw this woman lying on the ground. Where in her body did she get shot? Outside. That's why she's about to die. After Ronald Reagan, there's like a wooded area. He walked back there. Pagdating ni Officer Neil Carter sa parking lot, sinalubong siya ng mga taong nagkakagulo. Lahat ay naguunahang magsabi ng kanilang nakita. Ngunit dahil sa dami ng tao at sa kanilang takot, halos wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nila. Pinatigil niya ang mga tao at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya, may isang babae na binaril. Nang ituro sa kanya kung nasaan ang babae, agad niya itong pinuntahan. Pagkakita niya sa biktima, alam niya agad na wala na itong buhay. Labis na nalungkot si Carter sa kanyang nakita. Habang naghahanap siya ng clue sa paligid, isang babae mula sa karamihan ang sumigaw na may sanggol sa loob ng kotse. Kinabahan si Carter at mabilis siyang bumalik sa SUV. Tinignan ang loob at natagpuan niya ang isang sanggol na lalaki na nakatingin sa kanya. Gumaan ang loob niya na makita niyang ligtas ang bata. Binuksan ni Carter ang pinto ng SUV, binuhat ang bata habang nakaupo pa ito sa kanyang car seat at dinala sa kanyang police cruiser. Mabilis na dumating ang iba pang mga pulis at mga first responders habang si Carter ay nananatiling nag-iisip ng susunod na hakbang. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang isang babae sa kanya. Kumakaway upang makuha ang kanyang atensyon. Tinuro niya ang direksyon sa gilid ng parking lot at sinabing nakita niyang nakatayo ang suspect doon bago maganap ang pamamaril. Inilarawan ng babae kay Carter ang itsura ng tao. Maliit, payat at may kakaibang bigote at magulong buhok na kulay itim. Nakakakin na pantalon, asul na polo at may tangkad na mga 5'7". Agad na ipinasa ni Carter ang impormasyong ito sa ibang mga opisyal na naghahanap ng suspect. Gamit ang mga police K9, sinundan ng mga aso ang amoy patungo sa kakahuyan papunta sa parking lot ng kalapit na hotel. Doon natapos ang bakas. Sa palagay ng mga pulis, maaaring dito sumakay ng sasakyan ng suspect at tumakas. Sa crime scene, naisip ni Officer Carter na hindi ito pagnanakaw dahil sa loob ng sasakyan, natagpuan niya ang isang bag at mga gamit na hindi kinuha. Tinignan ni Carter ang loob ng bag at natagpuan niya ang isang pitaka. Binuksan niya ito at nakita niya ang pangalan ng biktima. Nakumpirma na siya ang 25 years old na si Heather Strub. Napansin niya ang mga kamera sa parking lot. Alam niya sa mga gantong klase ng mga establishmento ay maganda ang seguridad. Kaya tinanong niya ang isang empleyado ng Target kung maaari niya bang makita ang CCTV footage. Nang makita niya ang footage, nadismaya siya dahil walang kamera ang nakatutok sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Ngunit nakita niya ang isang tao na eksakto sa inilarawan ng mga nakakita sa gunman. Subalit medyo malabo ang kuha. Kaya tinanong niya ang empleyado kung maaari niya bang makuha ang footage upang ipadala sa laboratorio para i-enhance ang video. Dito, sinabi ng empleyado na may sarili silang laboratorio para dito at sa katunayan, advance ang forensic lab nila na nakatulong na sa mga pulis makalutas ng mga kaso noon. Isinaad ng empleyado na maaari niyang ipadala ang footage sa kanilang forensic lab kinabukasan ng umaga. Sumang-ayon naman si Carter at sinabing tatawag siya para humingi ng update. Kinagabihan ng araw na yon, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Heather mula sa kanyang lolo habang nagmamaneho. Nanginginig ang boses nito habang ibinabalita na wala na si Heather. Napasigaw ang ina ni Heather sa telepono at agad na ibinaba ang tawag. Ang kanyang asawa na nagmamaneho ay nagtanong kung ano ang nangyari. Halos hindi makapagsalita ang nanay ni Heather pero pinilit niyang sabihin ng mga salitang wala na ang anak natin. Napatigil sa gilid ng kalsada ang ama ni Heather at pareho silang hindi nagsalita. Niyakap nila ang isa't isa at humagulgol. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nabalitaan. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik uli sila sa daan at nagsimula na mahabang biyahe pa uwi sa Georgia upang makasama ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang oras, gabi na makarating sila sa Snellville Police Station.
Nang pumasok ang mga magulang ni Heather, sinalubong sila ni Lieutenant Trey Downs na nangunguna sa investigasyon. Ang mga magulang ni Heather ay halatang tuliro, tila hindi nila alam kung nasaan sila o kung ano ang nangyayari. Binigay ni Lieutenant Downs ang kanyang pakikiramay at ipiniliwanag na kahit nauunawaan niya ang kanilang kalungkutan, ang bawat segundo ay mahalaga sa investigasyon ng pagpatay. Humingi siya ng permiso na magtanong ng ilang mga katanungan. Tumango ang mga magulang ni Heather na labis na nasasaktan. Unang tinanong ni Downs kung alam ba nila kung ano ang ginagawa ni Heather sa target noong gabing iyon. Sinabi ng kanyang ina na kaya andun si Heather ay para sa pagpapalit ng kustodiya ng kanilang apo na si Carson. Ibinahagi ng kanyang ina na naging magulo at masalimuot ang kanilang kasunduan tungkol sa kustodiya. Biglang napahinto ang nanay ni Heather at sa mahinang boses, tinanong niya si Lieutenant Downs na kung sa tingin niya ba may kinalaman si Steven dito. Hindi na nagulat si Downs sa tanong. Alam niyang sa ganitong mga kaso, madalas na ang asawa ang suspect, lalo na kapag ongoing divorce. Pero hindi siya mabilis magbigay ng mga teorya nang walang ebidensya. Binigay niya sa mga magulang ni Heather ang deskripsyon ng gunman base sa nalaman niya at ayon sa kanila, hindi ito tugma kay Steven. At nakita din niya ang kotse ni Steven na papaalis ng parking lot bago pa mangyari ang krimen sa CCTV footage. Kaya hindi naniniwala si Downs na si Steven ang bumaril kay Heather. Subalit, hindi rin niya inaalis ang posibilidad na baka may kinalaman si Steven sa krimen. Maaaring nagbayad ito ng iba para patayin si Heather. Hiniling ni Lieutenant Downs sa mga magulang ni Heather ang listahan ng mga taong maaaring may alam na magkikita sila ni Steven sa target parking lot ng gabing iyon. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, nagbigay ng listahan ng mga magulang ni Heather na mayroong 12 pangalan. Isinulat lahat ni Downs ang mga pangalan pagkatapos muling ipinahayag ni Lieutenant Downs ang kanyang pakikiramay at inihatid palabas sa mga magulang ni Heather mula sa istasyon. Bumalik si Downs sa kanyang opisina, muling binasa ang listahan ng mga pangalan at napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi magsimula sa tao na pinakamalamang ay may kinalaman, si Steven Strub, ang asawa ni Heather. Kinabukasan, dumating ang mga investigador sa bahay ng ina ni Steven, kung saan siya ay naninirahan mula na maghiwalay sila ni Heather. Pagkatok nila sa pintuan, isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Tinanong ni Downs kung siya ba si Steven Strub. Sumagot ang lalaki na hindi siya si Steven, tumalikod at muling pumasok sa loob ng bahay. Nagulat ang mga investigador. Maya-maya, lumapit ang isang mas nakakatandang lalaki sa pintuan at nagtanong kung paano sila matutulungan. Tinanong ng mga investigador kung nandyan ba si Steven. Tumawa ang lalaki at sinabing, oo, siya ang sumagot kanina. Lalong nagtaka ang mga investigador kung bakit ginawa yun ni Steven. Pumasok ang mga opisyal sa loob ng bahay at nakita nila si Steven na nakaupo sa sofa. Agad siyang tinanong kung bakit siya nagkunwaring ibang tao. Sumagot si Steven na kaya niya iniiwasan ng mga pulis ay dahil siya'y lumabag sa kanyang probation. Sinabi ng investigador na hindi niya yun dapat ginawa. Ngunit sinabi sa kanya na may ibang dahilan kung bakit sila naroon. Ibinalita ng mga investigador na patay na si Heather. At nangyari ito pagkatapos nila magpalit ng kustodiya ni Carson. Namutla si Steven at tinanong niya sa mga investigador kung ligtas ba ang kanyang anak. Tumango si Downs at sinabing ligtas si Carson. Ipinaliwanag ni Downs na si Carson ay nasa poder ng kanyang lolo para sa pansamantalang pangangalaga. Labis ang takot at pagkabalisa ni Steven kaya binigyan siya ng oras para makabawi. Pagkatapos, tinanong siya tungkol sa relasyon niya kay Heather. Ikinwento niya ang kanilang mga problema sa relasyon at ang kanyang pagkakasala at pagtataksil. Inamin din niya na tinakot niya si Heather tungkol sa child custody, ngunit sinabing iniayos na niya ang lahat at sumang-ayon na ibigay kay Heather ang full custody kay Carson. Binigyan din niya na kahit anuman ang naging away nila, hindi niya kailanman magagawa ang pananakit kay Heather. Matapos ang ilang tanong, tinapos ng mga investigador ang interogasyon at sinabi kay Steven na babalikan nila ito kung kinakailangan. Paglabas nila mula sa bahay, muling bumalik sa estasyon ang detective at pinag-iisipang mabuti ang mga sagot ni Steven. Alam niya na maaaring may kinalaman si Steven sa kaso. Posibleng may binayaran siyang tao upang patayin si Heather. Ngunit hindi rin niya mapigilan ang sariling isipin na maaaring totoong takot ang nakita niya mula kay Steven
nang nag-alala ito sa kanyang anak. Habang binabalikan ni Downs ang mga pangalan sa listahan, may isang bagay siyang naalala. Kung hindi si Steven ang pumatay kay Heather, maaaring ang kasintahan ni Heather na si Mike ay may kinalaman. Nang araw ring na yun, ipinasundo ni Lieutenant Downs si Mike Vickers, ang kasintahan ni Heather, para sa isang interogasyon sa istasyon ng pulis. Mula pa lamang sa unang tingin, napansin agad ni Downs ang pisikal na anyo ni Mike. Maliit siya, mga 5'7" ang taas, eksaktong kapareho ng deskripsyon ng mga testigo tungkol sa gunman. Umupo si Mike sa harapan ni Downs sa maliwanag na kwarto at sinimulan ni Downs ang interogasyon na tila normal na pakikipag-usap lamang. Tinanong ni Downs si Mike kung ano ang ginawa niya noong weekend. Sinabi ni Mike na noong Sabado ng gabi, nagpunta sila ni Heather sa bahay ng kanyang mga magulang para sa game night. Madalas nila itong ginagawa tuwing weekend. Noong Linggo ng umaga naman, kumain sila ng agahan bago magpunta si Heather sa simbahan, habang siya naman ay pumasok sa trabaho. Naisip ni Downs na madaling kumpirmahin ang sinabi ni Mike tungkol sa trabaho, kaya tinanong niya ito tungkol sa mga custody swap ni Heather at Steven. Tinanong niya kung alam ba ni Mike kung paano isinasagawa ang mga ito. Sinabi ni Mike na alam niya ang proseso dahil minsan na rin siyang sumama kay Heather para sa isang custody swap noon. Ayon kay Mike, pumasok siya sa loob ng Target upang bumili ng ilang gamit bago pa dumating si Steven. Nang lumabas siya, nakita niyang binibigay na ni Steven si Carson kay Heather. Kaya nanatili na lang siya sa loob ng tindahan at nanood mula sa malayo. Tahimik lang si Downs habang tinitignan si Mike. Iniisip niya na si Mike ay akma sa deskripsyon ng gunman. Maaaring nagsuot lang ito ng wig at peking bigote. Alam din ni Mike kung nasaan si Heather noong oras ng pamamaril at pamilyar din siya sa layout ng parking lot. Kaya tinanong ni Downs si Mike kung meron bang problema o tensyon sa kanilang relasyon ni Heather kamakailan. Sinagot ito ni Mike na mahal niya si Heather at wala silang gaanong pinag-aawayan. Dagdag pa ni Mike, nag-uusap na sila ni Heather tungkol sa pagkakaroon ng mga anak at pagbili ng bahay. Matapos ang ilang minuto ng pakikipag-usap, natapos na ang interogasyon at sinabi ni Downs kay Mike na maaari na itong umalis. Bagamat mukhang nagsasabi si Mike ng totoo tungkol sa kanilang relasyon ni Heather, hindi pa rin sapat ito para tanggalin siya bilang suspect. Alam ni Downs na kahit gaano pa kaganda ang relasyon, ang mga kasintahan ay maaaring magselos at gumawa ng mga di makontrol na bagay. Alam din ni Downs na kung makikita niya na mas malinaw ang larawan ng tao na nasa surveillance video, maaari niyang masabi kung si Mike nga ba ang gunman. Pagkatapos ng interogasyon, tinawagan ni Downs ang security director ng Target upang tanungin kung kailan magiging handa ang enhanced footage ng surveillance video. Sinabi ng security director na pinadala na ang footage sa lab para ma-enhance, ngunit aabutin pa ng 1 linggo bago makumpleto ang proseso. Alam ni Downs na importante ang oras sa kaso, kaya nagdesisyon siyang magpatuloy sa pag-iimbestiga habang nag-aantay. Kaya't makalipas lamang ang 24 oras mula sa pagkamatay ni Heather, tinipon ni Downs ang mga testigo at pinaupo sila kasama ang isang sketch artist upang iguhit ang composite ng gunman. Batay sa mga deskripsyon ng mga nakakita. Nang matapos ang drawing, hindi makapaniwala si Downs sa tinitignan niyang imahe. Isang gunman na may malaking buhok at makapal na bigote. Madami din na nagsabi na maaaring teenager lang ito. Bagamat mukhang biro ang itsura ng drawing, bawat testigo ay nagpatotoo na gano'n ang eksaktong itsura ng gunman. Napabuntong hininga si Downs dahil alam niya na mahihirapan sila mahanap ang gunman base sa larawan na to, kaya wala siyang magagawa kung hindi maghintay para sa mga enhanced images mula sa lab. Sa mga oras na ito, napagkaalaman din ng mga investigador na ang ginamit na baril sa pamamaril kay Heather ay isang .38 caliber revolver. 2 araw matapos ang pamamaril, nakatanggap ng tawag sa tip line ang mga investigador. Isang truck driver na nagngangalang Daryl ang nasa kabilang linya. Ayon sa kanya, noong araw bago ang pamamaril, nasa hotel siya na malapit sa Target at nakita niya ang isang kakaibang tao na tila nagmamasid sa lugar gamit ang binoculars. Pagkatapos ay kumuha ito ng mga litrato ng paligid. At nang napansin ng taong ito na nakatingin siya sa kanya, agad itong sumakay sa isang puting Ford F-150. Ang unang tinanong ni Downs ay kung nakuha ba niya ang plate number ng truck. Subalit ayon kay Daryl ay hindi niya nakuha ang plate number.
Pero sinabi niya ang description ng truck na may itim na mold sa gilid. Kakaiba ito dahil hindi naglalabas ang Ford ng gantong klase ng truck. Nangangahulugan na pinakustomize ito at hindi lahat ay mayroong ganito. Nagpasalamat si Downs at hiningi ang contact info ni Daryl. Agad na pinahanap ni Downs ang mga taong nagmamayari ng puting Ford F-150 sa kanilang county. Nang makita niya ang pangalan ng isang may-ari ng truck, agad niya naisip na posibleng natagpuan niya na ang pumatay kay Heather. Sinama ni Downs si Daryl. Pumunta sila sa isang tahimik na komunidad. Huminto sila sa harap ng bahay. Lumingon si Downs kay Daryl at itinuro ang isang truck. Pagkatapos, tinanong si Daryl kung pamilyar ba sa kanya ang truck na ito. Sinagot ito ni Daryl na hindi siya pwedeng magkamali. Ang truck na ito ay ang truck na nakita niya sa hotel na sinakyan ng sospek. Nagpasalamat si Downs at nagmaneho sila paalis. Kinabukasan, dinala ng mga pulis ang truck sa forensic lab. Ang truck ay napakalinis. Halatang kakalinis lamang nito kamakailan. Wala silang nakitang anumang mahalagang ebidensya sa loob. Kaya ipinadala ito sa Georgia Bureau of Investigation Lab para sa mas masusing pagsusuri. Habang nag-iintay, sinuri ni Downs ang mga nakuhang ebidensya mula sa bahay ng may-ari ng truck. At habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo siyang nagiging kumpiyansa na natagpuan na niya ang tamang sospek. Mahigit 1 linggo makalipas matapos ang pamamaril, dumating na ang mga enhanced surveillance images mula sa target. Nang tignan ito ni Downs, napatunayan niya ang hinala niya. Ang taong nasa video na nakasuot ng wig at may peking bigote ay kilala niya. Kinahapunan, pinatawag ni Downs si Steven Strub, ang asawa ni Heather, para sa isa pang interogasyon. Si Steven ay muling naupo sa maliit na silid na may laptop sa ibabaw ng lamesa. Binuksan ni Downs ang laptop at pinakita ang mga enhanced surveillance images na nakuha mula sa footage noong gabi ng pamamaril. Tinanong ni Downs si Steven kung kilala ba niya ang taong ito. Noong una sabi niya hindi niya kilala ang tao. Pero may sinabi ang pulis at habang pinagmamasdan ni Steven ang screen, unti-unti siyang namutla. Tila hindi siya makapagsalita at binaba niya ang kanyang ulo at sa isang mahinang boses, sinabi niya, "Oo, kilala ko siya." Base sa mga ebidensya na nakolekta at mga interview na isinagawa, ito ang pinaniniwalaan ng mga investigador na nangyari noong kinahaponan ng April 26, 2009. Nakatayo ang salarin sa mga halaman sa dulo ng parking lot. Pasyente siyang nag-aantay hanggang matapos ang pagpapalit ng kustodiya ni Heather at Steven. Nang makita niya na nakaalis na si Steven, nagmadali siyang lumakad papalapit kay Heather. Pagkalagay ni Heather kay Carson sa car seat, nadinig niya ang salarin. Pagharap niya, nagulat siya sa itsura nito. Nagsigawan sila at nagmadaling naglakad si Heather patungo sa driver's side ng kotse para buksan ang pinto. Ngunit hinarangan siya ng salarin. Habang sumisigaw si Heather, dinukot ng taong ito ang .38 caliber revolver niya mula sa kanyang bag. Itinutok sa noo ni Heather at pinaputok. Natumba si Heather sa simento at naglakad papalayo ang salarin patungo sa mga kakahuyan na nagkokonekta sa target parking lot at ang kalapit nitong hotel. Sumakay siya sa isang puting Ford F-150 na may itim na trim at nagmaneho papaalis. Habang nagmamaneho, hinubad niya ang wig na suot niya at tinanggal ang peking bigote. Lumabas na hindi si Mike o si Steven ang bumaril. Ang gunman ay ang nanay ni Steven na si Joanna. Siya ay nagbalat kayo bilang isang lalaki na may malaking buhok at peking bigote. Matindi ang galit ni Joanna kay Heather. At matagal na niyang ipinapahayag sa ibang tao ang kanyang pananaw na si Heather ay hindi isang mabuting ina. Ayon sa kanya, hindi karapat-dapat si Heather na magkaroon ng kustodiya kay Carson. Hindi siya pinaghinalaan ni Downs sa simula dahil ang kanilang hinahanap ay isang lalaking may kakaibang itsura. Natanggap ni Downs ang isang piraso ng ebidensya galing sa laboratorio na natagpuan sa loob ng Ford F-150 na pagmamayari ni Joanna. Nakita ng forensic team ang isang hibla ng synthetic hair sa loob ng truck, isang ebidensya na nagpapatunay na mula ito sa isang wig. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Downs upang maikonekta si Joanna sa pamamaril. Tinawagan pa ni Steven ang nanay niya upang tanungin kung siya ba ang pumatay kay Heather.
Mom. Hey, Hey. I just left the police station. They showed me the videotape. Yeah? It looks like you, It looks like me? Bob. It looks like you. It looks just like you. Walks like you. Why'd you do it, I didn't, Steven. Bob? Did you do it? Seriously, do not lie to me. Steven, no, I did not. Matapos ang ilang linggong masusing investigasyon, inaresto si Joanna Strub sa kasong pagpatay. Hindi natagpuan ang revolver na ginamit sa krimen, ngunit ayon sa ballistics, isa sa 2 uri lamang ng revolver ang maaaring ginamit sa pamamaril. Ito ay ang .38 caliber Rossi revolver na pag-aari ni Joanna. Sa korte, napatunayan na nagkasala si Joanna at hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 30 taon. Pinagbawalan siya makipag-ugnayan sa pamilya ni Heather, kasama na ang kanyang apo na si Carson. Sa huli, ang mga magulang ni Heather ang nagkaroon ng kustodiya kay Carson at sila ang nagpalaki sa kanya. Matapos ng mga nangyari, pinapayagan pa din nila na magkaroon ng relasyon ng bata sa kanyang ama na si Steven. Walang ebidensya na nagsabing si Steven ay may kinalaman sa pamamaslang at naniniwala ang mga pulis na hindi alam ni Steven na ang kanyang ina ang pumatay kay Heather.